May isang uri ng katahimikan na dumarating sa buhay mo, hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Leo, maaaring nararamdaman mo ito ngayon, ang paghinto, ang pananahimik, ang mga sandaling bumabagal ang lahat at nagsisimula kang magtanong kung ano ang susunod. Ang katahimikang ito ay hindi kawalan. Isa itong lihim na paanyaya. Habang itinutulak ka ng mundo na kumilos, magsalita, at patunayan ang sarili mo, hinihiling ng universo na makinig ka. Dahil sa tahimik na espasyong ito, may isang makapangyarihang bagay na nabubuo. Isang bagong landas ang nagbubukas, isang landas na makikita mo lamang kapag tumigil ka sa pagpipilit at nagsimulang magtiwala. Leo, madalas kang nakikita bilang walang takot, puno ng kumpiyansa, at nag-aalab sa lakas. Hinahangaan ng mga tao ang tibay mo, ang presensya mo, at ang kakayahan mong mamuno kahit sa pinakamahihirap na sandali. Ngunit ang hindi nila nakikita ay kung gaano kakalalim makaramdam at kung gaano karami ang pasan mo sa katahimikan. Kamakailan, may isang bagay sa loob mo ang nagbago. Maaaring hindi ka nagaanong naakit sa ingay, drama, o sa patuloy na pagpapatunay ng sarili mo sa iba. Sa halip, hinihila ka paloob patungo sa pagninilay at kapanatagan. Hindi ito pagkawala ng kapangyarihan. Isa itong pagbabago ng anyo nito. Dahan-dahan kang ginagabayan ng universo palayo sa kabuluhan at papalapit sa kaliwanagan. Natututuhan mo na ang tunay na lakas ay hindi laging sumisigaw, marunong din itong makinig. Sa mas tahimik na yugtong ito, may mahahalagang katotohanang inihahayag sa'yo. May bagong direksyong nabubuo, isang landas na tunay na kaayon ng kung sino ka talaga. Pagtiwalaan mo ang sandaling ito, Leo. Ang mga nagsisimula sa katahimikan ay madalas humahantong sa pinakamakabuluhang mga tagumpay. Kapag iyan ay katahimikan, iyan naging guruin. Leo, ang katahimikan ay hindi pumapasok sa buhay mo nang walang dahilan. Dumarating ito kapag ang kaluluwa mo ay umabot na sa puntong wala nang bagong maituturo ang ingay. Mapapansin mong unti-unti kang lumalayo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na sa paulit-ulit na emosyonal na siklo. Sa parehong paliwanag. Sa parehong pagkabigo. Sa parehong mga laban na kailanman ay hindi ka tunay na ginantimpalaan. Maaaring maging banyaga ang yugtong ito ng katahimikan. Sanay ka sa galaw, sa alab, sa pagpapahayag. Ngunit ngayon, tila bumagal ang buhay, mas kalmado, halos nakabitin sa pagitan. At maaari itong maging hindi komportable. Ngunit sa loob ng katahimikang ito, may mahalagang nangyayari. Sa wakas, naririnig na ang sarili mong tinig. Hinuhubad ng katahimikan ang mga ilusyon. Ipinapakita nito kung sino ang totoo, kung ano ang tunay na mahalaga, at kung saan unti-unting nauubos ang enerhiya mo. Nagsisimula mong makita ng malinaw ang mga pattern, kung bakit paulit-ulit ang ilang sitwasyon, kung bakit may mga taong hindi kailanman kayang salubungin ka sa antas na kinalalagyan mo, at kung bakit ang pagpipilit sa mga resulta ay lalo ka lamang pinapagod. Sa halip na mag-react, nagmamasid ka. Sa halip na magpatunay, nauunawaan mo. Ito ang paglago sa pinakamalalim nitong anyo. Madalas bumulong ang universo, hindi sumisigaw. At sa ngayon, ibinubulong nito ang gabay diretsyo sa'yo. Sa mga sandali ng pag-iisa. Sa mga biglaang pagkaunawa. Sa pakiramdam ng pag-alam na hindi na nangangailangan ng pagpapatunay. Maaaring maramdaman mong tila wala ka ng gana sa mga bagay na dati nagpapasaya sa'yo. Hindi ito pagkabagot, ito ay pagbabago ng pagkakaayon. Nilalampasan mo na ang mga bersyon ng buhay na itinayo sa presyon, hindi sa layunin. Leo, pinapatalas ng katahimikan ang iyong intuisyon. Pinatitibay nito ang iyong kakayahang pumili ng may malinaw na pag-unawa. At higit sa lahat, inihahanda ka nito para sa isang landas na nangangailangan ng kaliwanagan, hindi kaguluhan. Ang susunod na darating sa buhay mo ay hihingi ng tahimik na lakas, hindi emosyonal na pagkaubos. At iyan ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat sa ngayon. Iyan landas nagbubukas ay katahimikan. Habang natututo kang maging komportable sa katahimikan, may isang bagay na hindi mo nakikita ang kumikilos pabor sa'yo. Leo, ganito kumilos ang tadhana, hindi ito laging dumarating na may ingay o pagdiriwang. Minsan, naghihintay muna ito hanggang sa ikaw ay maging sapat na tahimik upang makilala ito. Ang landas na nagbubukas para sa'yo ngayon ay banayad, halos hindi napapansin sa simula, ngunit ang magiging epekto nito ay hindi maikakaila. Ang bagong direksyong ito ay hindi nagmumula sa pakikipaglaban. Nagmumula ito sa kamalayan. Maaari mong biglang mapagtanto na ang isang bagay na matagal mo nang hinahabol ay hindi na tama para sa'yo, o
o kaya'y may ibang opsyon na kakaibang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang intuition mo na gumagabay sa'yo. Bigyang pansin mo kung ano ang nagdadala ng katahimikan sa halip na pagkabalisa, doon nagsisimula ang kinabukasan mo. Hindi tulad ng mga nakaraang kabanata ng buhay mo, ang pagkakataong ito ay hindi humihingi ng pagsasakripisyo ng pagkakakilanlan mo. Hindi ka na itinakdang magtiis lamang, itinakda kang umayon. Iginagalang ng landas na ito ang oras mo, ang enerhiya mo, at ang emosyonal mong hangganan. Pinapayagan ka nitong lumago ng walang tuloy-tuloy na presyon. Maaaring mag-alinlangan ka sa una, nagtatanong kung ang pagpili ng kapayapaan ay nangangahulugang pagpayag sa mas kaunti. Ngunit Leo, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng ambisyon, ito ay kaliwanagan kung saan tunay na babagay ang ambisyon mo. Kapag tinahak mo ang landas na ito, mapapansin mong bumubukas ang mga pinto ng hindi pinipilit. Umaagos ang mga usapan. Lumilitaw ang suporta sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ang tugon ng universo sa pagbabago sa loob mo. Ang mga dating tila hadlang ay naghihintay lamang pala na baguhin mo ang direksyon. Sa sandaling tumigil ka sa pagpupumilit, ipinakita ng landas ang sarili nito. At habang mas nagtitiwala ka sa kalmadong gabay na ito, mas lilinaw ang mga susunod mong hakbang. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa pagiging eksakto. Bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay mahalaga. Bawat desisyon ay humuhubog sa pundasyon ng kung ano ang darating. Leo, ang katahimikan ay hindi na pumipigil sa'yo, inaakay ka na nito pasulong. Pagbitaw sa dating bersyon ng sariliin. Leo, bago mo tuluyang matapakan ang bagong landas na ito, may isang bagay na hinihiling sa'yo ang kaluluwa mong palayain. Hindi isang pangarap, hindi ang ambisyon mo, kundi ang lumang bersyon ng sarili mo na natutong mabuhay sa paniniwalang kailangan mong laging maging matatag. Ang Leo na naniwalang kailangang paghirapan ang pagmamahal, patunayan ang katapatan sa pamamagitan ng sakripisyo, at abutin ang tagumpay sa pamamagitan ng matinding pagkapagod. Makapangyarihan ang bersyong iyon mo, ngunit sobra rin ang bigat na dala nito. Maaaring may nararamdaman kang emosyonal na kabigatan nitong mga huli, mga alaala, biglaang realizations, o malinaw na pag-unawa sa mga naging desisyon mo noon. Hindi ito pagsisisi. Ito ay pagkamulat. Nakikita mo na ngayon kung gaano kadalas kang nagbibigay ng higit kaysa sa natatanggap mo, kung gaano kadalas kang nanahimik kahit dapat mo nang ipagtanggol ang kapayapaan mo. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang kalimutan kung sino ka noon. Ibig sabihin nito ay parangalan ang bersyong iyon ng sarili mo dahil dinala ka niya hanggang dito, at pagkatapos, bigyan ang sarili mo ng pahintulot na lumago palampas doon. Natututuhan mo na ang lakas ay hindi laging anyo ng pagtitiis. Minsan, ito ay ang pag-alis. Minsan, ito ay ang pagpili sa sarili mo ng walang paliwanag. At minsan, ito ay ang pagpapahinga ng walang guilt. Maaaring hindi komportable ang pagpapakawalang ito. Maaari kang mag-alala na kapag nawala ang mga dating laban, mawawala rin ang tapang mo. Ngunit Leo, hindi humihina ang apoy mo, pinapino ito. Ang apoy na walang kontrol ay nakakasira. Ngunit ang apoy na nauunawaan ay lumilikha ng init, direksyon, at tunay na kapangyarihan. Habang pinapakawalan mo ang mga lumang inaasahan, maaaring may mga taong mag-react. May ilan na hindi makikilala ang mas kalmadong bersyon mo ngayon. Ayos lang iyon. Hindi ka narito para manatiling pamilyar, narito ka para mag-evolve. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pagbawi ng enerhiya mo. Sa pagdedesisyon kung saan tunay na babagay ang alab ng puso mo. Sa pag-unawa na hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang Leo na nagiging ikaw ngayon ay hindi mas maingay, ngunit mas malakas sa mga paraang tunay na mahalaga. Iyan is pag-angat ng tahimik ay kumpiyansa. Leo, may isang makapangyarihang bagay na nagsisimulang mangyari kapag tumigil ka sa pagsisikap na mapansin. Nagbabago ang enerhiya mo. Lumalambot ang presensya mo, ngunit lalo kang nagiging hindi kayang baliwalain. Ito ang pagsilang ng tahimik na kumpiyansa, isang anyo ng lakas na hindi kailangang magpahayag, ngunit likas na nag-uutos ng respeto. Mapapansin mong wala ka ng pagnanais na ipaliwanag ang mga desisyon mo. Hindi ka na naghahabol ng pagpapatunay. Pinagkakatiwalaan mo na ang intuition mo nang walang pag-aalinlangan. Kung dati emosyonal kang tumutugon, ngayon ay malinaw ka ng sumasagot. Hindi ito paglayo, ito ay pagiging ganap na may kontrol sa sarili mong mundo. Mararamdaman ng mga tao sa paligid mo ang pagbabagong ito.
May ilan na maaakit sa iyo nang hindi nila alam kung bakit. May iba naman na mababagabag dahil ang kapanatagan mo ay sumasalamin sa sarili nilang kaguluhan. Huwag mo itong personalin. Ang paglago mo ay laging magpaparamdam ng hindi komportable sa mga nananatiling nakatigil. Ang bagong kumpiyansang ito ay nakaugat sa tiwala sa sarili. Natutunan mo na sa karanasan na hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban at hindi lahat ng opinyon ay karapat-dapat sa enerhiya mo. Pinipili mo ang kapayapaan, hindi dahil takot ka sa alitan, kundi dahil sapat ang pagpapahalaga mo sa sarili upang hindi pumatol sa mga hindi kailangang pakikibaka. Sa ganitong panloob na katatagan, nagsisimulang umayon ang mga pagkakataon. Bumubukas ang mga pinto sa pamamagitan ng mga usapang natural ang daloy. Dumarating ang suporta ng hindi pinipilit. Tinutugon ng universo ang matatag mong enerhiya sa pamamagitan ng paglapit sa iyo. Hindi ka na nakikipagbuno sa buhay, sumasabay ka na rito. Nagbabago rin ang paraan ng pamumuno mo. Namumuno ka sa pamamagitan ng halimbawa, hindi ng dominasyon. Sa pamamagitan ng konsistensya, hindi ng kontrol. Nagsisimulang igalang ng iba ang mga hangganan mo at sundan ang direksyon mo dahil nakakaramdam sila ng seguridad sa presensya mo. Leo, isa itong makapangyarihang ebolusyon. Hindi ka na hinuhubog ng kung gaano kakalakas magningning, kundi ng kung gaano kalalim ang pagkakaayon mo sa sarili mo. Ang tahimik na kumpiyansang ito ang magdadala sa iyo ng mas malayo kaysa sa anumang puwersang ipinipilit. Ang apoy sa loob mo ay hindi humina. Ito ay nag-mature. At ngayon, ito ay nag-aalab na may malinaw na layunin. Kapag buhay ay nagsimulang dumaloy ng natural. Leo, ito ang yugto kung saan nagsisimulang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil hindi ka na nakikipaglaban sa sarili mo. Matapos ang napakaraming panloob na pag-unlad, may isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago ang nagaganap. Napapansin mong mas kaunti na ang pagputol sa mga sitwasyon. Mas maayos ang daloy ng mga usapan. Mas malinaw ang mga desisyon. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakaayon. Pumapasok ka na sa isang buhay na tumutugma sa kung sino ka ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Ang dating walang humpay na presyon na magpakitang gilas, magpahanga, at akuin ang lahat mag-isa, unti-unting nawawala. Kapalit nito ang balanse. Nagsisimula kang magtiwala sa tamang timing sa halip na pilitin ang mga resulta. At dahil dito, tumutugon ang universo sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintong dati tila nakasarado. Dumarating na ngayon ang mga oportunidad sa paraang iginagalang ang enerhiya mo. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang kapayapaan mo para makamit ang tagumpay. Sa trabaho man, personal na pag-unlad, o emosyonal na katuparan, ang progreso ay ramdam na tuloy-tuloy, hindi nakakapagod. Maaari ka pang magulat kung gaano kadaling pumwesto ang mga bagay kapag tumigil ka sa pagkontrol sa bawat detalye. Nagbabago rin ang mga relasyon mo. Inaakit mo ang mga taong lumalapit na may katapatan, respeto, at emosyonal na maturity. Unti-unting nawawala ang mabababaw na koneksyon, nagbibigay daan sa mas malalim at mas makabuluhang ugnayan. Nauunawaan mo na ang pagmamahal at suporta ay hindi kailangang habulin, kusang dumarating ang mga ito kapag ikaw ay nakaayon. Maging ang mga hamon ay iba na ang anyo ngayon. Sa halip na lamunin ka, pinatatatag ka nila. Hinaharap mo ang mga problema ng may kalmadong kumpiyansa, alam mong nalampasan mo na ang mas mabibigat pa noon. Ang panloob mong katatagan ang nagiging pinakamalakas mong sandata. Leo, ang kabanatang ito ay tungkol sa pamumuhay ng may pagkakasundo, sa sarili mo, sa iba, at sa mismong buhay. Hindi ka na basta nabubuhay para makaraos. Namumuhay ka na ng may malinaw na layunin. Ang mga dating tila pagkaantala ay mga paglihis pala sa mas tamang direksyon. Bawat sandali ng katahimikan, bawat paghinto, bawat pagbitaw ay humuhubog sa daloy na ito. At ngayon, tinatahak mo na ang isang landas na pakiramdam mo'y tama, hindi dahil perpekto ito, kundi dahil ito ay totoo. Leo, matagal kang naglakad sa gitna ng apoy, ingay at mga inaasahan. Naging matatag ka para sa iba, laging nakikita ng mundo, at maaasahan kahit kapalit nito ang sarili mong kapayapaan. Ngayon, may ibang hinihiling sa iyo ang buhay, hindi dagdag na pagsisikap, hindi mas malakas na pagkilos, kundi tiwala. Pagtiwalaan mo ang katahimikang pumasok sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Pagtiwalaan mo ang mga sandaling tila walang nangyayari. Ang mga paghintong iyon ay hindi hungkag. Sila ay sagrado. Hinuhubog ka nila upang maging isang taong hindi na kailangang patunayan ang halaga sa pamamagitan ng pakikipaglaban.
Natututuhan mo na ang kapangyarihan ay hindi laging nagmumula sa pagiging nakikita. Minsan, nagmumula ito sa malalim na kaalaman kung sino ka kahit walang nanonood. Ang kumpiyansang binubuo mo ngayon ay hindi matitinag dahil ito ay nakaugat sa katotohanan, hindi sa pagpapatunay. Ang bagong kabanatang ito ay maaaring hindi mukhang dramatiko sa panlabas, ngunit mararamdaman mo itong lubos na makabuluhan sa loob. Gagawa ka ng mga desisyong iginagalang ang enerhiya mo. Tatalikuran mo ang mga hindi na umaayon ng walang guilt. Haharap ka ng may linaw, hindi takot. Maaaring hindi ka mukha ng dati mong imahinasyon ang landas sa unahan, at iyan ay isang pagpapala. Hindi ka na humahabol sa mga bersyon ng tagumpay na hinihiling na iwanan mo ang sarili mo. Lumilikha ka na ng isang buhay na sumusuporta sa paglago mo, sa kapayapaan mo, at sa layunin mo. Leo, nag-aalab pa rin ang apoy mo. Ngunit ngayon, ito ay nagliliyab ng banayad, gumagabay, hindi umuubos. Hindi ito ang wakas ng paglalakbay mo. Ito ang simula ng isang mas matalino, mas kalmado, at mas makapangyarihang yugto. Maglakad ka pasulong ng may lambing. Maglakad ka pasulong ng may kumpiyansa. Natapos na ang gawain ng katahimikan. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, ituring mo itong isang kumpirmasyon. Hindi ka naliligaw. Hindi ka nahuhuli. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka kailangang dalhin ng kaluluwa mo. Payagan mo ang sarili mong magpatuloy ng hindi nagmamadali. Hayaan mong kusang magbukas ang buhay. Pagtiwalaan mo ang mga tahimik na senyales, ang mga banayad na pagbabago, at ang panloob na kaalamang gumagabay sa iyo ngayon. Kung ikaw ay isang Leo at naramdaman mong ikaw ay tunay na nakita sa mensaheng ito, ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Ibahagi ito sa isang taong maaaring naglalakad din sa parehong landas ng tahimik na pagbabago. Ang paglalakbay mo ay umuunlad. Ang lakas mo ay lumalalim. At ang hinaharap mo ay nagbubukas, tahimik, makapangyarihan, at napakaganda.